Hindi na malaya ni Maxine ang unti-unting haplos na ginagawa sa kanya ng kanyang amo. Bigla siyang nakaramdam ng init. Kaya nang tumamang malambot na labi ng binata sa kanya, ay hindi niya napansin na tumutugon na rin pala siya. Sobrang nadadala na nga siya at parang punong-puno nga ng pagmamahal ang bawat paghalik sa kanya ng kanyang sir na si Trix. Nagiging mas mapusok pa nga silang dalawa at unti-unting humahaplos ang bawat parte ng kaniyang balat. Ang kamay ni Trix. Hindi na ito nilabanan pa ni Maxine at nagpatangay na nga lamang siya sa sarap na pinaparamdam nga sa kanya ng kanyang amo. Malakas na napasinghap si Maxine nang bumaba ang halik ni Trix sa kanyang leeg at may unting gigil pa nga ito hanggang sa naramdaman nga niya na may pagkagat pa nga itong ginawa. Sabay sabi sa nakakaakit na tono, "Matagal na akong nagpipigil, Maxine. Hindi ko alam pero una pa lang kitang nakita ay talagang parang gustong-gusto na kita." Sinasabi nga yun ni Trix habang hinahalik-halikan nga ang leeg ni Maxine. Dagdag pa nga ni Trix, "Alam mo bang nagpipigil lang ako dahil akala ko may asawa ka. Pero kung alam mo lang kung paano ako nababaliw araw-araw sa'yo, yung saya ng nararamdaman ko kapag kausap ka, kung paano ka tumingin sa akin. Sobrang nagpipigil ako, nayapusin ka. Sino ka ba talaga? At nagiging ganto ko kapag katabi kita." Medyo bumaba pa nga sa leeg ni Maxine ang mga labi ni Trix. Muntik na nga itong makarating sa malalaking kokomelon ni Maxine bago saglit na huminto. Tumitig sa mga mata at sabay sabing, "Magkakilala na ba tayo noon? Dahil may kakaiba sa iyo at sa akin. Dahil sa bawat oras, parang hinahanap kita. Hinahanap ka ng buong sistema ko. Parang nangungulila ako sa iyo, Maxine. Nararamdaman mo ba yon? Parang sabik na sabik akong makasama ka." Paano nga ba nagsimula ang lahat? Alamin natin ang kwento ng buhay ni Maxine. Nababaliw ka na ba, Maxine? Bakit ngayon ka lang? Napahaplos ng marahas si Maxine sa kanyang noo. Nang pagbuksan nga siya sa kanyang kwarto ng isang Dane na nag-hysterical na bumungad niya sa kanya. "Napasobra lang ako." Mahinang sagot nga ni Maxine nang humilata nga sa kanyang kama at napatulala. "Nang ano? Nang alak?" Sarkastikong saad nga ni Dane. Akmang sasagot na nga sana si Maxine nang naunahan nga siya ni Christine, ang nakababatang kapatid ni Dane. Parehong pinsan nga ni Maxine ang kambal na sina Christine at Dane. "Tinatanong pa ba yan, kuya? Nakikita mo ba itsura niyan? Parang kinulang nga sa aruga eh." Napahalakak na nga lamang si Christine. Kaagad na umupo nga si Maxine at bineto ng unan si Christine na kaagad namang iniwasan ng kanyang pinsan. "Awat na. Nagsisilumula na naman kayo. Ikaw, Maxine, ang swerte mo na lang talaga at maaga kaming nakarating para sa kaarawan ni Tito Marco. Kung hindi tad-tad ka na naman sa sermon ngayon. Alam mo bang nagpanggap kaming may pinapagawa sa'yo para lang pagtakpan ka sa papa mo?" Pahayag nga ni Dane. Napangisi si Maxine. "Nak, sangaga nyo nga. Masyadong maaga, sa susunod na linggo pa naman ang kaarawan ni Daddy." Parehong sumama nga ang timpla ng muka ng magkapatid. "Pero salamat Salamat kasi pinagpahingan niyo ang bunganga ni Daddy." Mahinang natawa nga si Maxine. Halos araw-araw na lang kasi siya nanenermon. Baka naman kailangan din niya ng pahinga. "Araw-araw ka naman kasing pasaway." Walang pagdadalawang isip nga na saad ni Christine. "Teka nga, saan ka ba nang galing?" "Buntis ako." Seryosong saad nga ni Maxine. Malakas na napasinghap si Christine at nabitawan nga nito ang hawak na libro. "Ha? Wala ka kagabi, kasi buntis ka. Teka, sinabi mo bang buntis ka?" Nag-hysterical muli si Dane at lumapit nga kay Maxine. "Bakit?" Napasabunot nga ng buhok si Maxine. "May naka one night stand ako. Akala ko hindi yung tatalab pero nakalipas ang ilang mga linggo, nahihilo at nasusuka na ako na parang ewan. Nagpa-check up ako kagabi nang nakatulog na si Dad dahil alam kong bantay sarado niya ang galaw ko. Kailangan ko pa na iligaw ang mga tauhan niya para hindi ako mabuking. Sa sobrang gulat ko sa resulta, hindi ko na malayang nakatulog pa pala ako sa loob ng kotse ko." Paliwanag nga ni Maxine. Sabay na napamura nga si Dane at Christine. "Anong gagawin mo ngayon, Max? Alam mo naman na napaka-stricto ni Tito.
Sigurado akong magagalit yun at hindi mo alam kung matatanggap niya yung anak mo. Nag-aalala ang pahayag nga ni Christine. Napakagat ng labi si Maxine at napayoko. Hindi ko alam. Happy birthday, Don Marco Labrador! Sigawan ng mga tao nang magsimula na ngang ipaputok ang mga fireworks. Happy birthday, Dad! Masayang bati naman ni Maxine at hinalikan ng pisngi ng ama. Salamat, anak. Ang hiling ko lang ay magpakabait ka. Ngumiti si Don Marco at kalaunan ay napahalakhak sa pagsimangot ni Maxine. Nag-aasara na naman kayo. Pagsali naman ni Doña Feliz sa usapan ng kanyang mag-ama. Mamo, inaaway ako ng may birthday. Huwag mo nang bigyan ng regalo yan. Pabirong pagsumbong pa nga ni Maxine at kumapit nga sa braso ng kanyang ina. Wala, minalas ka ata, anak. Kanina ko pa natanggap ang regalo ko. 'Di ba, mahal? May halong pagkapilyong yakap nga ni Don Marco kay Doña Feliz. Magtigil ka nga, Marco Labrador. Walang preno talaga yung bibig mo. Paninermon nga ni Doña Feliz. Napailing na nga lamang si Maxine at kalaunan ay napakagat nga siya ng labi dahil bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo. Sa CR lang po muna ako Paalam nga ni Maxine sa magulang. Sabay na tumango sila Doña Feliz at hinalikan nga ni Marco ang anak sa noo. Dali-daling pumasok si Maxine sa loob ng kanilang mansyon. Nasa labas, ang handaan ni Don Marco dahil sa mas ninanais nitong makahagilap ng mga tala kaysa kisame. Nang makarating nga si Maxine sa kanyang silid, ay kaagad nga siyang humilata sa kanyang higaan dahil sa sobrang pagkahilo. Hindi nagtagal ay nakatulog na nga siya nang hindi niya namamalayan. Marco, parang awa mo na. Huwag mong gawin to sa anak mo. Nagising nga si Maxine dahil sa malakas na boses at hagulgol ng kanyang ina. Hindi ko na kayang tiisin ang katigasan ng ulo ng anak natin, Feliz. Hindi na yan nagtatanda. Hindi mo ba naiintindihan, mahal? Malapit na siyang pumalit sa pwesto ko bilang CEO. Pero tignan mo ang nangyari. Hindi natapos ni Don Marco ang kanyang sinasabi nang nabaling ang atensyon sa bagong gising na si Maxine. Ano pong problema? Nagugulhang tanong ni Maxine. Akmang magsasalita na nga si Don Marco ngunit naunahan nga siya ni Doña Feliz. Wala, anak. Lumapit si Doña Feliz kay Maxine at marahan na hinaplos nga ang buhok nito. Kamusta ang pakaramdam mo? Nahihilo ka pa ba? Masyado ka sigurong napagod dahil buong gabi kang nakatulog. Hindi mo tuloy natapos ang selebrasyon kagabi. Unti-unting namumuo ang mga luha sa mata ni Maxine na tila may ideya na nga siya sa nangyayari. Ma, napahikbi nga si Maxine. Nakaagad naman siyang niyakap ng kanyang ina. Naluluhang bumaling nga si Maxine sa ama niyang si Don Marco. Ang buong mukha nito ay sumisigaw ng galit, nabalot ng kabang buong sistema ni Maxine. Dad, alam mo ba kung sino nakabuntis sa'yo? Deretsahang tanong nga ni Don Marco na ikinaawang nga ng labi ni Maxine. Napayoko si Maxine at napahagulgol. Sagutin mo ang tanong ko. Maxine Felix Labrador. Sigaw nga ni Don Marco. Ngunit walang sagot ang nakuha ni Don Marco sa anak. Kuya, kumapit nga si Christine sa baraso, ngayon habang nakikinig nga sila sa mga sigaw ni Don Marco mula sa labas ang silid ni Maxine. Niyakap nga ni Dane si Christine. Pasensya na, pero hindi natin matutulungan si Maxine dahil problemang magpamilya na to. Sino? Tila nagtitimping tanong nga ni Don Marco. Hindi ko po alam. Nahihirapang sagot nga ni Maxine. Marco, malakas na napasinghap naman si Doña Feliz nang lumapat nga ng marahas ang palad ni Don Marco sa pisngi ni Maxine. I am so disappointed, Maxine. Galit na sigaw nga ni Don Marco habang hindi iniinda ang higpit nga ng yakap ni Doña Feliz. Hinayaan kita sa lahat ng luho mo. Wala kaming hindi binigay sa'yo, anak. Kung ano ang gusto mo, kahit bilyon-bilyon pa yan, ibibigay namin. Oras, pagmamahal, pera. Lahat, Maxine. Napasabunot ng buhok nga si Don Marco. Saan ba kami nagkulang, anak? Isa lang naman ang hiling ko sa'yo. Ang pumasok ka sa kumpanya natin at pumalit sa posisyon na para sa'yo. Bago ka gumawa ng anak, dapat ayusin mo muna ang buhay mo. I'm sorry. Patawarin niyo po ako. Hindi ko sinasadya. Sad nga ni Maxine habang humahagulgol. Naghari nga ang katahimikan. Nang ilang minuto at tanging mga
Mamumunting hikbi lamang ni Maxine at Doña Feliz ang naririnig. Naalala mo ba kung anong kapalit ang pagsuhay mo, Maxine? Tanong nga ni Don Marco. Natigilan nga si Maxine habang inaalala ang mga salitang palaging pinapaalala ng kanyang ama. Inaasahan kong nakaalis ka na sa pamamahay na to bago sumapit ang alas 6 ng gabi. Walang emosyon na pahayag nga ni Don Marco at lumabas sa kwarto. Anak, intindihin mo na lang ang papa mo. Galit lang siya ngayon. Huwag mong sundin ang sinabi niya. Marahan na saad nga ni Doña Feliz habang niyayakap nga ang humahagulgol na anak. Napakagat nga ng labis si Maxine. Palagi ko kayong sinusuway. Siguro kahit ngayon ay may magawa akong tama para sa sitwasyon natin. Salamat sa Diyos dahil nakarating kayo ng ligtas. Kumain na ba kayo? May inihanda akong hapunan. Nakangiting pahayag nga ng ginang. Kumain na po kami, tita. Sagot nga ni Alice sa ginang. Nga pala, ito po si Maxine. Maxine, siya si Tita Maylene. Bahagyang ngumiti si Maxine at nagmano nga kay Tita Maylene. Magandang gabi po. Pasensya na po sa abala. Ay nako iha, welcome na welcome ka dito sa bahay ko. Sa katunayan masayang masaya akong nagkita tayo sa wakas. Tapos ngayon ay magkakaanak ka na. Pahayag nga ni Tita Maylene. At hinaplos nga ang buhok ni Maxine. Nakahinga ng maluwag si Maxine sa kanapangiti. Maraming salamat po, tita. O siya, halina kayo sa itaas upang makapagpahinga na kayo dahil alam kong nakakapagod ang biyahe. Lalo ka na, Maxine. Saad nga ni Tita Maylene. Parehong napatango ang dalawa at sinundan nga si Tita Maylene. Sabi sa'yo mabait yan si tita. Tanggap na tanggap kayo ng pamangkin ko. Ngumiti nga si Alice. Bahagyang natawa nga si Maxine. Dahil kahit siya ay tila nabunutan ng tinik sa dibdib. Maraming salamat talaga sa pagtulong sa akin, Alice. Para sa pamangkin ko, pabirong kumindat nga si Alice. Kinabukasan ay maagang nagising nga si Maxine. Alas 5 pa lamang kaya napagpasyahan nga niyang magluto ng almusal. Pagkatapos nga niyang gawin ang kanilang almusal ay lumabas na nga siya upang makapaglakad-lakad sana sa labas. Napakaganda ng mga tanawin. Kakaiba pala kapag nasa probinsya. Kitang-kitang kabundukan at mapayapa nga ang buong kapaligiran. Napakaaga ata para maglakad-lakad ang isang buntis iha. Halos mapatalon nga si Maxine nang may nagsalita nga sa kanyang gilid habang nakatanaw nga siya sa mga magagandang bulaklak. Paglingon nga ni Maxine ay nahagilap nga niyang isang matandang lalaki pala ito. Magandang umaga ho. Pasensya na iistorbo po ba kita? Tanong nga ni Maxine. Bahagyang natawa ang matanda. Hindi naman iha. Natutuwa ko dahil pinagmamastan mo ang halaman ng yumao kong asawa. Ngumiti ang matanda at tinanaw din ang mga rosas. 3 taon nang sumakabilang buhay ang asawa ko. Pero hanggang ngayon, nabubuhay pa rin itong mga halaman niya. Kahit ako ang nag-aalaga. Napangiti si Maxine. Isa na ata to sa mga paglilihaan ko. Napahalakhak ang matanda. Ako nga pala si Pedro. Ikaw iha, bago ka ba rito? Ngayon lang ata kita nakita. Opo, ay Maxine, tay Pedro. Kahapon lang po ako lumipat dito. Pakilala nga ni Maxine. Ganun ba? Ikaw lang ba mag-isa iha? Saan ang asawa mo? Tanong pa nga ni Tatay Pedro. Bahagyang napayuko si Maxine. Wala po akong asawa, tay. Kontento na ako sa anak ko. Hirit na biro nga ni Maxine para maiwasan nga ang maging emosyonal. Natahimik ang matanda kaya napaangat nga ng tingin si Maxine at natigilan nga nang napansin nga niya ang karatula sa likuran ng matanda. Talaga ba iha? Lubos ka sigurong nahihirapan. Tila malungkot na pahayag ni Tatay Pedro. Hindi na yun napansin pa ni Maxine dahil nakatuon lang ang atensyon niya sa karatula. Tay, may alam po ba kayo tungkol dyan? Tanong nga ni Maxine at tinuro ang karatula. Lumingon naman si Tatay Pedro. Siyempre naman, ang amo ko ang taong naghahanap ng sekretarya. Masayang sagot nga nito. Teka, nais mo bang mag-apply? Gusto mo ipakilala kita sa amo ko? Tila nabuhayan nga
ng kung ano sa loob nga si Maxine dahil sa saya. Talaga po? Kaya niyo bang gawin yun? Oo naman. Pero kaya mo bang magtrabaho kung ikaw ay buntis? Hindi ka ba mahihirapan? Tanong nga ni Tatay Pedro. Kaagad na umiling si Maxine. Hindi po. Kayang-kaya ko pong magtrabaho. Walang pagalin lang ang sagot nga nito. Ngumiti ang matanda. Kung ganon, magkita tayo mamayang hapon sa may plaza para masamahan kita patungo sa mansyon ni Sir de Guzman. Magandang umaga, sir. Bati nga ng isang kasambahay nang nakapasok nga si Trex sa mansyon. Kakauwi niya lang galing sa Maynila. Tanging tango lamang ang ginawa ni Trex at tuloy-tuloy lang ang lakad hanggang sa makapasok nga ito sa kanyang silid. Sino ba yun? Talaga bang nangyari yun o panaginip lang? Tila nababaliw na nga si Trex sa kakaisip sa kanyang naging karanasan sa Maynila. At manghihiga na nga sana si Trex nang may biglang kumatok sa kanyang kwarto. Sir Trex, boses yun ng isa sa kanyang mga kasambahay. Tumikhim si Trex at inayos nga ang kanyang itsura bago buksan ang pinto. Ano yun? Dumating po kanina si Tatay Pedro. Sabi niya may maire-recommenda raw siya para maging sekretarya mo. Sad nga ng kasambahay. Tumango si Trex. Isa si Tatay Pedro sa mga pinagkakatiwalaan niyang trabahador. Maglilibot ako ngayon sa asyenda pagkatapos kong maligo. Hanapin mo lang ako kapag dala na ni Tay Pedro ang bisita. Yumuko ang kasambahay. Masusunod po, sir. Saad nga nito tumalis na nga sa harapan ni Trex. Samantalang naiwan naman si Trex na napabuntong hininga at nagsimula na ngang magayos sa sarili. Pagkatapos ng magayos ay napagdesisyonan nga ni Trex na mga bayo. Sa gitna ng kanyang pangangabayo ay napadpad si Trex sa man-made falls sa loob ng kanyang hasyenda. Napangiti si Trex dahil naalala nga niya ang kanyang ina sa lugar na to. At alis na nga sana si Trex nang may nahagilap nga siyang isang babae na nakatayo malapit sa may tubig. Nakasuot ang babae ng puting dress at nakakalugay ang mahaba nitong buhok. Hindi rin ito napansin ang presensya ni Trex na tila ba napakalalim ng iniisip. Akmang tatawagin na nga ni Trex ang babae nang nauwi nga ang pagtawag niya sa sigaw dahil nawalan nga ng balanse ang babae. Miss! Mabilis pa sa 4:00 nung bumaba si Trex mula sa kanyang kabayo at tinakbo ang pagitan nila ng babae. Maswerte at nasalungan niya ang babae. Pero minalas nga lang siya dahil siya ang tuluyang nahulog sa tubig. Oh my God! Tilingan ng babae. Okay ka lang? Nag-hysterical nga nitong tanong. Umahon nga si Trex at napahilamos ng mukha. Kaagad na paawang nga ang mga labi ni Trex nang masalayan nga niya ng mabuti ang mukha ng babae. Okay ka lang? Gusto mo dalhin kita sa ospital? May masakit ba sa'yo? Sunod-sunod na tanong nga ng babae at hinawakan nga sa balikat si Trex. Napanunok si Trex. Ang ganda mo. Hula sa sariling sad nga nito. Natigilan naman ang babae. Ano? Automatikong umiling si Trex at nahihiyang umiti. Wala. Trex nga pala. Inilahad nga nito ang kanyang kamay sa harapan ng babae. Nakangiting tinanggap nga ito ng babae. Maxine Feliz po. Masaya akong nakilala kita. Tumaas nga ang sulok ng labi ni Trex. Talaga? Bakit naman? Kasi dahil niligtas mo ko, tapos na disgrasya ka pa dahil sa akin. Pasensya na talaga. Sagot naman ni Maxine. Walang problema. Hindi natapos nga ang sinasabi ni Trex nang may biglang sumigaw sa di kalayuan. Sir de Guzman! Naningkit ang mga mata ni Maxine at napakagat nga ng labi nang nakilala nga niya kung sino ang taong sumigaw. Tatay Pedro? Paniniguradong tanong nga ni Maxine. Kumaway si Trex, saka bumaling nga kay Maxine. Kilala mo siya? Oo, napasingap si Maxine. Teka, ikaw ba si... Oh Maxine, mabuti at nandito ka na. Babalikan pa sana kita para magkakilala kayo ng amo ko. Paliwanag na ni Tatay Pedro at bahagyang natawa. Pero mukhang hindi na kailangan yon dahil nagkakilala na pala kayo. Napatakip nga si Maxine ng mga labi. Siya po ba ang amo mo? Ngumiti si Tatay Pedro. Oo, iha. Nga pala, Sir Trex, siya po yung babaeng gusto kong irekomenda sa inyo bilang bago mong sekretarya. Sa mansyon ko tayo mag-usap.
Napangiti nga si Trex na ikinaiwas nga ng tingin ni Maxine. Hindi ako makahinga. Sad pa nga nito sa kanyang isipan. Talaga bang magtatrabaho ka, Maxine? Nag-aalalang tanong nga ni Alice. Ngumiti si Maxine ng tumango. Siyempre naman, sayang din no. Alam mo naman na ayoko nang gamitin ng pera na nasa mga ATM cards ko dahil nakakahiya na masyado kina mama at papa. Napawi ang ngiti nga ni Maxine at napakagat nga siya ng labi. At saka hindi naman masyadong mabigat ang trabahuin ko. Magiging sekretarya lang naman ako eh. Napasapo nga ng noo si Alice at malakas na napabuntong hininga. Diyos ko, gabayan niyo sana ako. Pinaggagawa nitong kaibigan ko. Tila problemadong saad nga ni Alice. Sa kawalan, natatawang napailing si Maxine. Ang OA mo, Ali. Sinamaan ang tingin nga ni Alice. Si Maxine, ganito kasi yan. Nababaliw ako sa sinabi mo, Max eh. Makapagsalita ka kasi akala mo madali lang ang buhay opisina. Diyos ko naman, magiging sekretarya ka. Niwala ka nga experience sa mga ganyan. Hindi kita dinadown, Maxine, pero kasi alam nating dalawa na puro ka lang karera. Party! Niyakap nga ni Maxine si Alice nang magsimula itong umiyak. Tahan na, magiging maayos ako. Kahit hindi naman talaga to madali, pero gusto kong iparating sa sarili ko na kaya ko to, na madali lang to, na para to sa magiging anak ko. Humagulgol nga si Alice, na ikinailing nga ng ulo ni Maxine. Ganito talaga ang kanyang kaibigan. Kapag naglalabas nga ng mabigat na saloobin, ikaw kasi, hindi mo naman kailangan magtrabaho, Max. Tutulungan ko kayo ng magiging pamangkin ko. Nagpunas nga ng mga luha si Alice. Napakarami mo na naitulong sa akin. Dahil sa'yo at sa pamilya mo ay nakapagtapos ako ng kolehiyo. Dapat lang nasuklian ko. Saad nga ni Alice. Hindi natapos ang sinasabi ni Alice nang tumunog ang telepono ni Maxine. Kaagad na kinuha nga ni Maxine ang telepono at sinagot ang tawag. Hello? Sino to? Ilang sandaling natigilan si Maxine bago muling nakapagsalita. Sige, lalabas na po ako. Humarap si Maxine sa kaibigan niyang nagtatakang nakatitig sa kanya. Andyan si Sir de Guzman? Pupunta raw kami sa kalapit na bayan para tignan ang nais niyang bilhin na lupa. Sorry Alice, pangako mag-iingat ako, kaya wag ka nang mag-alala ha. Saka, anong suklian ang mga sinasabi mo dyan? Wala kang dapat gawin para suklian ako. Magkaibigan tayo, Alice. At hindi ako humihingi ng kapalit. Sa wakas ay napangiti na nga ang umiiyak na si Alice na nag-aalala para kay Maxine at para sa pinagbubuntis nito. Niyakap nito ang kaibigan at tumango-tango. Pasensya ka na. Naging emosyonal ako. Humagikgik nga si Maxine. Lagi ka namang ganyan eh. Kunwaring padabog nga. Si Alice, na ikinatawa nga nilang dalawa. Hindi rin nagtagal si Maxine dahil naghihintay na nga si Trex sa labas ng bahay. Pagkalapas si Maxine sa bahay ay nagulat nga siya nang makitang hindi lang isang sasakyan ang naghihintay sa kanya. May dalawang van at sports car ang nakaparada sa labas ng bahay. Magandang umaga, Miss Secretary. Nakangiting bate nga ni Trex habang nakapamulsang nakasandal sa itim nitong sports car. Napakagat nga ng labi si Maxine. Hindi niya maitatanggi na nakakatunaw ang mga titig ng kanyang amo. Idagdag mo pa ang kagwapuhan nitong kahit saang anggulo ay klarong-klaro. Magandang umaga. Nauutal nga. Nabati pabalik ni Maxine kay Trex. Umalingaw-ngaw ang tawa ni Trex at binuksan nga ang pintuan ng kanyang sasakyan. Hindi makatingin si Maxine sa mga mata ni Trex dahil nahihiya nga siya sa ginagawa ng kanyang amo. Siya na nga itong nahuli sa trabaho tapos sinundo pa tapos ngayon pinagbubuksan ng pinto. Kaya bahagyang nakayuko nga si Maxine nang umupo. Nakapaggumagaan ka na ba? Tanong nga ni Trex. Nang nakapasok na nga siya at pinaandar ang makina ng sasakyan. Opo katatapos lang, sagot nga ni Maxine. Sorry po talaga dahil nahuli ako sa una kong araw sa trabaho, sir. Pangako, hindi na po mauulit. May nangyari po kasi kanina sa bahay eh. Paliwanag nga ni Maxine. Tumango si Trex. Naintindihan ko, wala naman akong ibang nakalaan para sa araw na to kung hindi bisitahin ng binebentang lupa ni Mr. Castro. Pagkatapos nito, uuwi tayo upang formal kung may paliwanag.
ang mga nais kong ipagawa sa'yo. Napatango si Maxine. Masusunod po, sir. Aaminin kong napakarami kong gawain, Maxine. Kagaya ng sinabi ko sa'yo kahapon, kung nahihirapan ka sa mga posibleng ipapagawa ko sa'yo, ay magsabi ka lang, lalo na't may buhay sa iyong sinapupunan. Pahayag nga ni Trex. Matamis ang umiti si Maxine at hinaplos nga ang kanyang tiyan. Huwag ka pong mag-alala, sir. Ang ngiti nga ni Maxine ay napalitan ng gulat nang hinaplos nga rin ni Trex ang kanyang tiyan. Napakaswerte mo naman, baby. Napakatapang ng mami mo. Hinahaplos nga ni Trex ang tiyan ni Maxine habang nakatuon nga ang atensyon sa daan at may munting ngiti sa labi. Hindi alam ni Maxine ang gagawin niya, ngunit hindi niya maipagkakailan at tila nakakagaan nga ng pakiramdam ang haplos ni Trex na para bang gustong-gusto nga niya ito o baka parte lamang ito ng pagbubuntis. Ilang sandali pa ay nakarating na nga sila sa kanilang destinasyon. Isa itong malawak na lupain na malapit nga sa isang national road. Nakatayo lamang si Maxine habang tinatanaw ang kalawakan ng lupain. Napakaganda nga itong pagmasdan. Sobrang nakaka-relax. Sa sobrang nga niyang pagkabihani, sa paligid ay hindi nga niya namalayan ang pagtabi sa kanya ni Trex. Bilhin ko na ba? Halos mapatalon nga si Maxine dahil sa biglang pagtanong nga ni Trex. Sir de Guzman, hiyaw nga ni Maxine at napahawak nga sa banda ng kanyang dibdib. Kagad siyang hinawakan ni Trex upang pakalmahin. Sorry Maxine, hindi ko. Pinutol nga ni Maxine ang sinasabi ni Trex. No sir, nagulat lang po ako. Kagad na saad nga nito. Sigurado ka bang ayos ka lang? Baka na paano ang baby? Di ba bawal daw makaramdam ng pagkabigla o matatapang na emosyon ng mabuntis dahil baka stress? Napahalakhak nga si Maxine sa pinagsasasabi ni Trex. Hindi dahil nakakatawa ang mga sinasabi nito, ngunit dahil sa mukha nitong hindi maipinta at alalang-alala. Pasensya ka na, natatawa ako sa reaksyon mo. Hindi mapigilan ni Maxine ang tumawa muli dahil sa sobrang saya at tila may kumikiliti nga sa kanya. Nauwi nga sa pagpipigil, ngiti ang dating nag-aalalang mukha ni Trex. Napakagandang tanawin ang mahagilap nga si Maxine na masaya at tumatawa. Ano nga ulit ang tanong mo, sir? Tanong nga muli ni Maxine nang natigil na nga ito sa pagtatawa. Hinihingi ko ang opinyon mo kung maganda bang bilhin ko tong lupa. Bahagyang natawa si Maxine saka sumagot. Sa totoo lang sir, wala talaga akong kaalam-alam sa ganito. Pero siguro kung wala kang problema sa lokasyon, kondisyon, o kung gaano kalaki ang lupa, kunin mo na po dahil baka maunahan ka pa ng iba. May punto ka. Maayos naman lahat. Bagay na bagay ito sa charity na ipapatayo ko. Sad nga ni Trex. Napakabuti mo sir. Iilan lang ang mga taong pinagpala ang nais na magbahagi ng kung anong meron sila. Ngumiti ng matamis si Maxine. Naalala niya tuloy ang kanyang mga magulang. Kamusta na kaya sila? Hindi ko naman kasi madadala sa kabilang buhay ang yaman. Tanging kagwapuhan ko lang ang madadala ko. Umalakhak nga si Trex. Ay parang may low pressure po ata sir ah. Biglang lumakas ang hangin no? Pagsasabay pa nga ni Maxine sa trip ng kanyang amo na sa huli ay kinatawa na nga lamang nilang dalawa. Mag-iisang buwan ng sekretarya ni Trex si Maxine. Wala nga siyang masamang masasabi tungkol kay Maxine. Napakasipag nga nitong magtrabaho kahit minsan ay nahihilo na nga dahil sa pagbubuntis. Kumain ka na ba? Tanong nga ni Trex kay Maxine. Nasa malawak na nga sila ng mansyon ngayon habang hinihintay ang bisita ni Trex. Opo, nagpandesal ako kanina. Sagot nga ni Maxine habang nakatuon nga ang atensyon sa laptop dahil nagsasagot nga ito ng mga emails. Kumunot ang noon ni Trex. Yun lang? Bumali nga si Maxine kay Trex. Nagmamadali kasi ako kanina. Tila nahihiyang ang saad ni Maxine. Tumayo si Trex at inilahad nga ang kamay sa harapan ni Maxine. Kumunot ang noon ni Maxine ngunit tinanggap nga niya ang kamay ng amo. Marahan na hinila nga ni Trex si Maxine patayo kaya mas lalong nagtaka si Maxine. Bakit sir? May problema po ba? Tanong nga ni Maxine. Oo. Sa tingin mo ba healthy sa buntis ang kumain lang ng pandesal sa umaga? Seryosong tanong nga ni Trex at hinawakan nga ang bewang ni Maxine saka hinapit nga papalapit. Sa hindi malamang dahilan
ay tila unti-unting nahihirapang huminga si Maxine sa sobrang lapit nila sa isa't isa. Ang mga mata ni Trex ay nakatitig nga sa kanyang mga mata na para bang hinihipnotismo nga siya. Hindi, pero kakain naman ako ulit pagkatapos ng meeting, sagot nga ni Maxine. Bumuntong hininga si Trex at hinila nga si Maxine patungo sa kusina. Nang makarating na nga sila sa kusina ay doon na nga binitawan ni Trex si Maxine dahil siya mismo ang naghanda ng makakain nito. Hindi makapaniwalang nakatitig nga si Maxine sa nilapag na pagkain ni Trex. May scrambled eggs, ham at kanin. May gatas din sa gilid. Kumain ka na muna. Hindi tayo babalik doon kapag hindi mo kinain yan. Seryosong saad nga ni Trex at pinaupo si Maxine. Palihim na napalunok si Maxine. Pero sir, malapit nang dumating si Mr. Falco. Nakakahiyang paghintayin natin siya. Business is business, Maxine. Sigurado ako makakahintay ang kung anumang pag-uusapan namin. Saad nga ni Trex. Tila hindi nag-aalinlangan sa bisita nga niyang paparating. Pero sir, hindi na nakaangal pa si Maxine nang si Trex mismo ang nagsandok ng kanyang makakain at tinangat nga ang kutsara malapit sa kanyang bibig. Huwag nang matigas ang ulo, mami. Hindi maganda sa baby ang tinitipid sa pagkain. Sige na, malambing nga saad ni Trex. At inilapit nga muli ang kutsara na may kanin at ham. Walang magawa si Maxine kaya sinubo na nga lamang niya ang pagkain na nasa kutsara. Napangiti nga si Trex na tila kontento na nga sa aksyon ni Maxine. Kalaunan ay naging komportable nga si Maxine sa ginagawang pagsubo ni Trex sa kanya kaya napaparami nga ang kanyang kain. Ikaw ba? Kumain ka na? Tanong nga ni Maxine sa gitna ng pagngunguya niya. Hindi pa, napasarap ang tulog ko eh. Sagot naman ng lalaki. Sinamaan nga ng tingin ni Maxine si Trex. Ang lakas-lakas mong pagalitan ako pero ikaw pala tong hindi kumakain. At least ako nagpandesal. Natawa nga si Trex at hinaplos ang pisngi ni Maxine. Hindi naman kasi ako buntis, kaya okay lang na malipasan ako ng gutom. Ano sa tingin mo sa sarili mo? Hindi tao? Hindi ka nga buntis pero pwede ka namang magkasakit. Napairap nga si Maxine at uminom ng gatas. Kung magkakasakit ako dyan, andyan naman si Miss Secretary at si Baby para alagaan ako. Tumaas nga ang gilid ng labi ni Trex. Hindi na nga pinansin pa ni Maxine ang kalokohan ni Trex dahil nababaling ang atensyon niya sa lasa ng gatas. Ang sarap nito sir, subukan mo. Inilahad nga ni Maxine ang baso kay Trex. Kinuha nga ni Trex ang baso ngunit hindi inaakala ni Maxine na ilalapag lang pala ni Trex ang baso at walang pasabing hinalikan si Maxine. Hindi ka agad nakagalaw sa kinauupuan nga si Maxine dahil sa gulat. Sir, nangihinang bulong nga ni Maxine nang inilayo nga ni Trex ang kanyang labi. Gusto mong tikman ko, di ba? Gusto ko ngang subukan, Max. Inilapit nga muli ni Trex ang kanyang labi sa labi ni Maxine. Pero hindi lang ang gatas. Tung labi mo rin. Saad nga ni Trex sa gitna ng halikan nila ni Maxine. Hindi na malaya ni Maxine at tumutugon na pala siya sa mga halik ni Trex at nakakapit na nga siya sa leg nito. Naging mapusok nga ang kanilang halikan at tanging magagawa lang ni Maxine ay ang suminghap at magpadala sa sarap ng pinaparamdam ni Trex. Malakas na napasinghap nga si Maxine ang bumaba ang halik ni Trex sa kanyang leeg. Matagal na akong nagpipigil, Maxine. Bulong nga nito habang hinahalik-halikan ng leeg ni Maxine. Dahil akala ko may asawa ka. Pinipigilan ko ang sarili kong huwag gumawa ng aksyon sa'yo kahit binabaliw mo ko. Sino ka ba talaga? Lumayo nga si Trex sa leeg ni Maxine. Magkakilala na ba tayo nun? Dahil may kakaiba sa'yo at sa akin. Dahil sa bawat oras parang hinahanap kita. Hinahanap ka ng buong sistema ko. Parang nangungulila ako sa'yo, Maxine. Nararamdaman mo ba yon? Parang sabik na sabik akong makasama ka. Hindi inaasahan ni Maxine na ganito palang nararamdaman ng kanyang amo. Dahil ganoon din siya. Akala niya dahil pinaglilihaan nga niya lamang ito, kaya parang gusto niyang makasama palagi ang kanyang amo. Kahit nagulong-gulong ang isipan ni Maxine, ay buong lakas nga siyang nagtanong, gusto mo ba ako, Trex? Sige, pagkatapos mo siyang pakalagay sa lamesa ko ang mga litrato ha, kailangan niyong makita ni Sir De Guzman. Utos nga ni Maxine kay Kala, ang isa sa mga tauhan ni Trex. Masusunod po ma'am. Saad naman ni Kala at umalis. Napabuntong hininga na nga lamang si Maxine at napabaling nga sa cellphone niya. Nasa Manila nga sila
ni Trex upang i-celebrate ang anniversary ng kumpanya nito. Isang oil tycoon si Trex. Yon ang pinakamalaki niyang negosyo. Hindi ito minamanage ni Maxine noon dahil iniwan pala ito ni Trex sa butler niyang si Lucas. "Ma Maxine," nabaling nga ang atensyon ni Maxine nang may tumawag nga sa kanya. Nasa lobby kasi siya ngayon habang nagkakape. Sa pag-angat nga ng tingin ni Maxine ay nakita nga niyang si Lucas pala yun. "Bakit Lucas?" tanong nga ni Maxine. "Pinapasabi ni Sir de Guzman na sabay raw tayong bumalik sa kanyang penthouse," saad nga ni Lucas. Hindi kaagad nakasagot si Maxine. 2 linggo nang pilit iniiwasan nga ni Maxine ang kanyang amo simula noong araw na naghahalikan nga sila. Tumikim si Maxine. "Maaga pa naman. Siguro susunod na lang ako pagkatapos itong ginagawa ko. May mga email sa papeles pa kasi akong inaasikaso. Hindi bale, hindi naman ako magtatagal." Tumango si Lucas. "Copy ma'am, tawagan mo po si Manong Arcor kung nais mo nang sumunod. Siya ang driver mo po ngayong hapon dahil lang nag-half day si Raul." Tumango si Maxine at ngumiti. "Salamat." Ngumiti pabalik si Lucas saka umalis. Bandang 2 p.m. pa lamang at mamayang 6:00 ang party. Ang party na yon ay isa sa mga pinaka-ingrandeng selebrasyon ng angkan ng Mariano at bilang malapit na kaibigan nga ni Trex, si Chester Mariano ay inaasahan talaga itong dumalo sa selebrasyon. Sa totoo lang, ay nag-aalinlangan nga si Maxine na dumalo. Oo, mahilig nga siyang mag-party noon pero hindi siya sumasama sa mga formal na party. Suki siya sa mga bar, ika nga. Ang bumabagabag lamang sa kanya ay baka isa rin sa mga dadalo ang kanyang magulang. Akmang tatayo na nga sana si Maxine para bumalik sa opisina niya, pero napatigil nga siya nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Tila naging bato nga si Maxine nang mapagtantong si Trex ang tumatawag. Ang sabi ni Lucas ay maya-maya ka pa raw. "Bakit hindi ba't sinabi ko sa'yo na ipabukas mo na yan?" Napakagat nga ng labi si Maxine sa bungad nga ni Trex sa kanya nang masagot nga niyang tawag. "Mamayang 6:00 pa naman po ang party. Nasasayangan kasi ako sa oras, sir. Okay lang po kahit hindi niyo ako sweldohan para sa araw na to." Sagot nga ni Maxine at napakagat nga ng labi. Sayang din ang sweldo pero masyado siyang nahihiyang makasama ang binata kahit 1 segundo pa. "Maxine, gusto kong umuwi ka ngayon din. Papunta na sa entrance. Si Mang Argor, sumakay ka at umuwi ka sa akin." Walang pagdadalawang isip nga nito na saad at pinatay nga ang tawag. Naiwang nakaawang nga ang mga labi ni Maxine habang nakatanaw nga sa entrance. At hindi nga nagtagal ay natatanaw na nga niya ang kotse ni isa sa pagmamay-ari ni Trex. Malakas na napabuntong hininga si Maxine at nagligpit nga lamang ng gamit at naglakad nga patungo sa kotse saka pumasok. Hindi nagtagal ay nakarating na nga siya sa penthouse ni Trex. At sa kanyang pagpasok sa loob ay napahiyaw nga siya nang bigla-bigla nga siyang isinandal ni Trex sa pader. "Trex, ano bang problema mo?" Kulat nga na tanong ni Maxine. "Iniiwasan mo ba ako, Maxine?" Tila walang emosyong tanong nga ni Trex. Hindi kaagad nakasagot si Maxine dahil hindi nga niya kayang ibuka ang kanyang baba na tila nauubusan nga siya ng mga salita. Hinaplas nga ni Trex ang tiyan ni Maxine na ngayon ay may kalakihan na. "Iniiwasan ba ako ng mommy, baby?" Saad pa nga nito sa masuyong boses. "Trex, may gagawin pa ako." Pagrarasal nga sana ni Maxine para bitawan nga siya ni Trex ngunit hindi nga siya pinatapos ng binata. "Ano naman? Nag-uusap pa tayo, mommy. At kung ano man niyang gagawin mo, kaya yan maghintay pero ako, hindi. Hindi ko kayang dumaan pa ang 1 segundo na iniiwasan mo ko." Hinawakan nga ni Trex ang pisngi ni Maxine. "Bakit mo ba ako iniiwasan, Maxine? May ginawa ba akong ikinagalit mo? Nasaktan ba kita?" Nagsisimula na ngang umiyak si Maxine at umiling. "Wala kang ginawa. Ako ang may problema. Kaya please, bitawan mo muna ako." "Para ano? Para umiwas ka na naman?" Sarkastikong tanong pa nga ni Trex. "Hindi kita bibitawan hanggat hindi tayo nagkakaayos." Dahil sa sinabi ni Trex ay hindi mapigilan ni Maxine ang halikan nito. Sa paglapat ng kanilang labi ay kaagad na naging agresibo ang pagtugon ni Trex sa mga halik ni Maxine. Halatang sabik na sabik nga si Trex. Saglit na humiwalay nga si Trex kay Maxine upang alisin ang suot nito na t-shirt. Pagkatapos ay hinawakan nga ni Trex ang magkabilang hita ni Maxine. At marahan na inangat ang buntis. Kaagad namang nakuha nga ni Maxine ang nais ni Trex at ipinulupot na nga niya ang 2 niyang paa
sa bewang ni Trex sa kaniyakap nga sa legang pinata. Muling hinalikan nga ni Trex si Maxine at ang halik na yon ay naging mapusok, mainit at puno ng pag-iingat. Trex, napaungal nga si Maxine nang bumaba ang halik ni Trex sa kanyang leeg. Hindi kumibo si Trex at nagsimula na nga lamang itong naglakad patungo sa isang silid. Maingat nga na inilapag nga ni Trex si Maxine sa kama at tumalikod para buksan ang aircon dahil nag-aalab na nga ng kakaibang init ang kanilang katawan at masamang mainitan ng buntis. Sa pagtalikod nga ni Trex ay halos mapasigaw nga si Maxine sa kanyang nakita. Hindi niya lubos maisip na makikita nga niyang muli ang markang nagbago sa takbo ng kanyang buhay. Ikaw si Rex? Bulalas nga ni Maxine habang tinuturo ang dragon. Natato nga ni Trex sa likuran nito. Automatikong napalingon nga si Trex kay Maxine. May gulat nga na nakaguhit sa mukha ni Trex habang naglalakad ito palapit kay Maxine. Paano mo nalaman ang palayaw ko? Napasinghap nga si Maxine at hindi makapaniwalang tinignan si Trex. Hindi mo ba ako naaalala? Dahan-dahang napailing nga si Trex. Hindi! Napamurat si Maxine sa kabumabangan ng tingin sa tiyan niya. Ang galing, baby. Habang lumalaki ka sa loob ko, ay hindi ka pala naaalala ng magaling mong ama. Parehong nakahiga nga sa kama sina Maxine at Trex ngayon. Puno ng mga katanungan ang kanilang mga isipan ngunit walang may balak na magsalita dahil nagulat pa nga rin sila sa mga nangyayari. Alam mo bang hinanap kita? Ilang araw akong namalagi lang sa bar. Nagbabaka sakaling makita ka. Saad nga ni Trex at tinayos nga ang puting tela na tanging nagsisilbing sa plot nilang dalawa. Mapait na napangiti si Maxine. Natakot ako, Trex. Natakot akong balikan ang gabing yun. Oo, may dalang pagsisisi noong una pero napagtanto kong kasalanan ko rin naman yun. At tignan mo ngayon, lumalaki na si baby. Ngumiti nga ng matamis si Trex at hinalikan si Maxine sa labi habang hinahaplos nga ang tiyan nito. I'm sorry, Maxine. Ilang beses kitang hinahanap. Pero bigo ako palagi. Ang sabi sa akin ng investigador ay napakailap mong tao na lahat ng CCTV sa buong bar at kalapit ng bar ay pinabusura mo. Saad pa nga ni Trex. Nang naghiwalay nga ang kanilang mga labi, sinadya ko yun. Lagi akong pinapasundan ng papa ko dahil sa lakwatsera ko. Kaya ang lagi kong ginagawa, pinapalinis ang mga CCTV sa kung saan man ako mapadpad para walang ebidensya ang mga tauhan niya. Paliwanag nga ni Maxine. Puno ng pagkamanghanga ang mga mata ni Trex at bahagya itong natawa. Pasaway pala ang mommy baby oh. Saad pa nga nito sa tiyan ng babae. Napahalakak na nga lamang si Maxine. Kung alam mo lang, ako ang dahilan kung bakit maagang pumuti ang buhok ng mama ko. Mukhang alam na natin kung kanino magmamana si baby. Tumaas nga ang sulok ng labi ni Trex. Sa akin syempre, pagmamayabang pa nga ni Maxine. Baka sa akin talaga, mommy. Napakabait ko kayong bata. Ako kaya ang paborito ng mama ko simula pagkabata. Pagmamayabang pa nga ni Trex. Talaga? Ilan kayong magkakapatid? Tanong naman ni Maxine. Only child ako eh. Humalakak si Trex nang malakas na nasampal nga ni Maxine ang kanyang dibdib. Huwag ka nang magsalita ha, tumataas ang blood pressure ko sa'yo eh. Singhal nga ni Maxine. Kaagad na napakagat nga ng labi si Trex para magpigil nga ng ngiti sa kamalambing na niyakap si Maxine. Ito naman, masyadong mainit ang ulo. Huwag ka mag-alala. Kahit hindi ka na pumasok sa trabaho araw-araw, ayos lang yon para mas makapagpahinga kayo ni baby. Automatikong napakunot nga ang noo ni Maxine. Anong hindi papasok, Trex? Paano kami mabubuhay sa pinagsasasabi mo ha? Andito naman ako ha. Bubuhayin ko kayong dalawa ng anak ko. Responsibilidad ko kayo. Kung simula nung una alam ko nang ikaw pala ang babaeng matagal ko nang hinahanap, ay baka itinali na kita kaagad. Seryosong saad nga ni Trex. Napaawang ang mga labi ni Maxine at hindi na nga siya muli pang nakapagsalita. Maxine, wala ka namang kasintahan, di ba? Seryosong tanong nga ni Trex. Wala, kaagad na sagot nga ni Maxine. Kung ganun, pwede kitang maging Mrs. de Guzman. Walang kautal-utal nga na saad ni Trex. Palihim nga na napalunok si Maxine at dinaan na nga lamang sa mahinang tawa ang kakaibang nararamdaman niya. Kasalbagad, hindi mo ba ako aalokin na maging kasintahan? Hirit na biro nga ni Maxine. Ayoko maging kasintahan ka lang. Gusto kong maging asawa ka, lalo na't ngayon na may lumalaki na tayong anak. Hinawakan nga ni Trex ang pisngi ni Maxine.
Nung gabing nakausap kita sa bar, alam kong may kakaiba sa'yo. Hindi man ako sigurado pa sa nararamdaman ko noon pero hindi ka kailan nawala sa isip ko hanggang sa nagkakilala tayo ng lubusan. Kaya Maxine, pwede bang subukan natin? Subukan natin ang para sa ating dalawa. Naiiyak nga na hinalikan ni Maxine si Trex at sinabi ang mga katagang, "Oo naman, pwedeng pwede." Sabi mo only child ka lang. Nagugulhang tanong nga ni Maxine kay Trex. Ang sabi ko only child ako ni Mama, pero may anak si Papa sa labas, kaya naging dalawa kami. Paliwanag nga ni Trex. Talaga bang ngayon ang dating niya? May bahid ng pag-aalalang tanong nga ni Maxine. Oo, kaya tayo naimbitahan ni Mama ng dinner. Sagot nga ni Trex. May problema ba? Tila nawala nga biglang kaba ni Maxine nang tinawag nga siyang Mrs. ni Trex. 3 araw na nga ang lumipas simula nang aminin nga niya ang nangyari sa kanila ni Trex at ito nga ang naka one night stand niya sa bar. Simula noon ay laging Mrs. na ang tinatawag ni Trex kay Maxine. Baka kasi hindi ako tanggap ng pamilya mo. Baka may iba pala silang gusto sa'yo o di kaya baka aalukin nila ako ng pera para lang layuan ka. Baka maging emosyonal ako bigla tapos maapektuhan si baby. Nag-hysterical na nga si Maxine, ngunit natawa lamang si Trex. Mrs., walang ganyan na mangyayari, okay? Hindi ganun sila Mama at Papa at nagiging emosyonal ka ngayon. Mahal ko, malambing na hinaplos nga ni Trex ang tiyan ni Maxine. Relax lang, Mrs., nandito lang ako. Napakagat nga ng labi si Maxine. I love you too. Malapad na napangiti si Trex dahil ngayon lamang siya nagkaroon nang lakas ng loob na sabihin ngayon kay Maxine na talagang nasuklian pa nga ang swerte niya. Nang makarating nga si Trex at Maxine sa De Guzman State, ay halos nahilo nga si Maxine sa sobrang enggrande ng buong paligid. Lahat ng mga bahay dito ay inyo? Namamanghang tanong pa nga ni Maxine. Nang makapasok nga sila sa isang malapad at malaking gate, ay bumungad nga sa kanilang malaking fountain at sa di kalayuan ay may mansyon. Hindi lamang yun ang mansyon sa paligid. Meron din sa may kalayuan ngunit natatanaw pa rin ni Maxine. Bahagyang natawa nga si Trex. Napakalawak ng lupain na to. Meron pang ang bakanteng lupain sa likuran. At hindi sa amin lahat yan. Sa mga kamag-anak namin ng iba, 4 na mansyon lamang ang hawak namin dito. Paliwanag nga ni Trex. Napatango na nga lamang si Maxine at napatingin nga sa babaeng nasa kanilang harapan. Bakit late ka? Striktong tanong nga ng babae. Natawang napailing na nga lamang si Trex. Trisha, natural lang. Hindi natapos ang sinasabi ni Trex nang magsalita nga si Trisha. Natural lang talaga kasi may kasama kang babae. Siguro sobrang nabigatan yan sa katawan kaya ang bagal. Napairap nga si Trisha. Trisha, magbabantang pagtawag nga ni Trex. Napayoko na nga lamang si Maxine dahil nararamdaman nga niyang nagiging emosyonal na naman siya. Hindi umimik si Trisha at basta-basta na nga lamang tumalikod at padabog nga na pumasok sa mansyon. Hey, wag mo nang isipin ang sinabi niya. Hinapit nga ni Trex ang bewang ni Maxine. Pagsasabihan ko yon mamaya. Pangako, hindi na yun mauulit. Tumango at bahagyang ngumiti na nga lamang si Maxine dahil ayaw naman niyang makaabala pa kay Trex. Pagkapasok nga ni na Trex at Maxine sa mansyon, ay may 4 na tao na ngang nakaabang sa kanila. Kasama na nga si Trisha doon. Welcome home, son! Bati nga ng may kaedaran ng lalaki kay Trex. Salamat pa. Kaswal na bati pabalik nga ni Trex at nakipagyakapan nga sa lalaki. Ganon din ang ginawa ni Trex sa babaeng katabi ng lalaki. Good evening, ma. Malambing na bati nga ni Trex at hinalikan ng ina. Asan ang mga asal nyo? Hindi nyo ba nakitang may bisita kayo? Mataray na pahayag nga ng ginang, nakatabi nga ni Trisha. Hula ni Maxine ay nanay nga niya ito. Bago pa makapagsalita ang kung sino ay inunahan na nga ni Trex. Everyone, this is Maxine Feliz Labrador, my fiancé. Hinapit nga ni Trex ang bewang ni Maxine at hinalikan nito sa noo. Automatikong lumapit nga ang babaeng binati ni Trex kanina at niyakap nga nito si Maxine. Good to finally see you, iha. Palagi kang nakukwento sa akin ni Trex. Pasensya ka na at hindi kita nabati kaagad. Sobrang namiss ko lang talaga ang anak ko. I'm Venice de Guzman. Tawagin mo na lang akong mama. Ngumiti nga ng matamis. Si Venice. Maxine po. Ngumiti nga si Maxine at nagmano nga kay Venice. Mas lumawak nga ang ngiti ni Venice dahil sa ginawang
Paggalang nga ni Maxine. I'm Tex Sandy Guzman. Pakilala nga ng lalaking binati rin ni Trex kanina. Nais kong tawagin mo rin akong papa. Napangiti na nga lamang si Maxine at nagmano na nga rin kay Texen. Sila sina Hannah May Bonifacio at Tricia de Guzman. Sigurado akong nabanggit na nga ni Trex sa'yo ang tungkol sa kapatid niyang si Tricia. Sad nga ni Texen. Bahagyang yumuko nga si Maxine bilang galang. Magandang gabi po. Walang natanggap nga na reaksyon si Maxine sa magina, kaya nabuo nga ang kakaibang tensyon. Tumikhim nga si Venice at hinawakan ng kamay ni Maxine. Sigurado akong nagugutom ka na, iha. Halika, nagluto ako ng maraming pagkain, lalong-lalo na yung paborito ni Trex. Pero wag kang magalala, ituturo ko rin yun sa'yo. Humagikgik nga si Venice, na ikinatawa nga ni Maxine. Kahit papaano ay nabawasan nga ang mabigat na tensyon at ang nakamamatay nga na kaba ni Maxine. Aasahan ko po yan. Gusto ko ring lutuan ng mga pagkain si Trex na nakasanayan ng paborito niya. Hindi mo na kailangan gawin yon, Mrs. Lahat naman ng niluluto mo ay paborito ko. Sabat pa nga ni Trex. Napahalakhak nga si Texen sa naging pahayag nga ng anak. Linyahan ko rin yan dati, anak. Abay talaga namang nagmana ka sa akin. Napailing na nga lamang sina Venice at Maxine sa dalawa at nauna na ngang naglakad patungo sa hapagkainan. Nagsimula na nga silang kumain. Naging maayos naman dahil napakasarap nga ng luto ni Venice. Specialty niyo po ba to, ma'am? Tanong nga ni Maxine at itinuro nga ang kare-kare. Yun din ang paborito ni Trex. Mama Venice, iha. Pagtatama nga ni Venice. At oo, specialty ko yan. May isang sangkap dyan na tinuro pa sa akin ng lola ko. Akmang magsasalita pa nga sana si Maxine ngunit inunahan nga siya ni Tricia. Hindi ba buntis ka, Maxine? Biglang tanong ni Tricia. Oo, magtatatlong buwan na. Sagot nga ni Maxine. 3 buwan. Pwede naman sigurong ma-DNA test yung bata, di ba? Prangkang tanong nga ni Tricia na ikinagulat ng lahat. Tumawa si Tricia dahil sa naging reaksyon ni Maxine. Huwag ka sanang magalit. Tricia, pwede bang huwag kang gumawa ng gulo? Sigurado akong akin ang bata, kaya ano pa bang rason para ipa-DNA test ko ang nasa sinapupunan ni Maxine? Pagsabat nga ni Trex, ang boses nito ay may halong galit at pagkairita. Wala naman akong masamang intensyon, kuya. Baka lang naman kasi sigurado ka pero itong si Maxine hindi. O hindi kaya baka naman pakakasalan mo lang siya dahil sa bata. Saglit na huminto nga si Tricia at lumambot ang ekspresyon nito habang nakatitig nga kay Trex. Ayoko lang naman na masaktan ka, kuya. Baka umasa ka lang sa hindi sa'yo. Malakas na ibinabanga ni Trex ang kanyang mga palad sa lamesa na halos ikinatalon nga ni Maxine sa gulat. Kumalma ka muna, anak. Hinawakan nga ni Venice ang anak na si Trex upang pakalmahin ngunit hindi ito kumibo. Anong nais mong sabihin, Tricia? Na maduming babae ang asawa ko? Madiing tanong nga ni Trex sa kapatid. Itigil niyo na yan. Nasa pamamahay ko pa rin kayo. Umalingaw-ngaw nga ang pagsisermo ni Texan sa 2 anak ngunit wala ni isang kumibo. Bakit hindi ba? Kailan mo lang naman nakilala yan ah. Tapos ano, kuya? Sigurado kang sa'yo yan? Baka naman. Naputol nga ang sinasabi ni Tricia nang tumayo si Maxine at bigla itong nawala ng balanse. Malakas na napasigaw si Venice. Mabuti na lamang at nasalo ka agad ni Trex ang kanyang magina. Ihanda niyong sasakyan. Utos nga ni Texan sa mga kasambahay. Walang sinayang na oras si Texan. At Trex kaagad na nga nakinarga si Maxine, ngunit bago tuluyang umalis ay hinarap nga ni Trex si Tricia. Huwag mo na akong tatawagin, kuya. Sa oras na may mangyaring masama sa magina ko. Nasa boses nga ni Trex ang sobrang galit at panggigigil bago nga nagmadaling umalis. Nagising nga si Maxine at dali-dali siyang umupo sa kinawakan ng tiyan niya. Tila nagpapanik na nga siya. Automatiko rin na nagising si Trex nang maramdaman nga ang mga galaw ng asawa. Mrs. kumalma ka. Andito lang ako. Walang masamang mangyayari. Sad nga ni Trex at hinawakan ng magkabilang balikat ni Maxine. Mahigpit na hinawakan nga ni Maxine ang kamay ni Trex. Anong nangyari? Ang baby natin. Ang anak ko, Trex. Ang baby ko. Umiyak nga na sigaw na saad nga ni Maxine. Shh, Mrs. Okay lang. Maayos si baby. Walang masamang nangyari sa kanya. Kaya please kumalma ka. Dahil hindi makabubuti sa'yo. Ang mas stress lalo. Mrs. ko, mahal na mahal kita. Kayo ni baby. Malambing nga na saad ni Trex habang nakayakap at hinahalik-halikan nga ang noo ni Maxine.
Hindi nagtagal ay unti-unting kumalma si Maxine. Kalaunan na iinaya nga ni Maxine na magtabi sila ni Trex sa hospital bed. Mabuti na lang at presidential suite ang kinuha nila, kaya malaki nga ang kama. Anong sabi ng doktor? Mahinang tanong nga ni Maxine. Hinahaplos nga ni Trex ang tiyan ni Maxine habang nakabaon ng mukha sa leeg ni Maxine. Sobra ka raw na stress kaya humihina ang pagkapit ni baby. Ang sabi niya, maswerte na lamang daw dahil kumapit ang anak natin at nadala kita kaagad sa ospital. Mahinang ang napasinghap si Maxine. I'm sorry. Muling napaluha nga si Maxine. Umayos ng pagkahiga si Trex at pinunasan nga ang luha ni Maxine. Sa kanya ito hinalikan sa labi. Tumugon kaagad si Maxine. Napapikit nga siya sa sobrang ingat ng paghahalik niya sa kanya ni Trex. Wala kang kasalanan, Mrs. Wag na wag mong sisisihin ang sarili mo, maliwanag. Ako dapat ang mag-sorry sa'yo dahil alam kong ang sanhi ng matindi mong stress ay dahil sa kapatid ko. Hinalikan nga ni Trex ang kamay ni Maxine. I'm sorry, mahal. Hindi kami gaano kalapit ni Trisha pero hindi ko inakalang kaya niyang magsalita ng ganun. Kung alam ko lang ay sana hindi na tayo tumuloy. Umiling nga si Maxine at hinaplos nga ang pisngin ni Trex. Hindi mo kasalanan, mister ko. Alam kong sa mga oras na yon ay pinagtatanggol mo kami pero nararamdaman ko ang pagre-respeto mo sa relasyon na meron kayo. Hindi na nga napigilan pa ni Trex. Nahalikan muli si Maxine ngunit sa pagkakataong ito ay may halong panggigigil at agresibo nga. Bukas raw ay maaari ka nang i-discharge. Malambing nga na saad ni Trex pagkatapos ang kanilang halikan. Tumango-tango si Maxine at siya na nga mismo ang humabol sa labi ni Trex. Sa unang pagkakataon ay pinairal na nga niya kung gaano siya kasabik sa binata. Kinabukasan ay maagang na-discharge nga si Maxine. Bagay na ikinatuwa naman ni Maxine at Trex. Sige na, ayos lang talaga. May mga kasambay at guardian naman akong kasama tapos pupunta pa si Alice mamayang gabi para samahan ako. Ngumiti nga si Maxine at niyakap si Trex. Pwede namang si Lucas na lang, papuntahin ko doon. Mrs., ayoko talagang iwan kayo ni baby eh. Lalo na ngayon na kailangan ninyo ng pahinga. Pagtutol nga ni Trex, napailing na nga lamang si Maxine sa katigasan ng ulo ni Trex. Trex, kailangan din ng pahinga ni Lucas. Alam mo bang marami-rami na nga rin siyang tinatrabaho sa kumpanya tapos sasaluhin niya pa ang trabaho mo? Mahal pa nga ako magiging maayos kami ni baby. Sad nga ni Maxine. Pero, pinutol nga ni Maxine ang sinasabi ni Trex. Sige, ako na lang ang pupunta doon, total. Sekretarya mo pa rin naman ako. Seryosong saad nga ni Maxine na takmang aalis na nga sa kanilang silid, ngunit hinapit nga ni Trex ang bewang nito. Oo na po, oo na. Pupunta na po ako doon. Paglalambing nga ni Trex sa kasintahan. Automatikong napangiti si Maxine at hinarap nga si Trex. Good. Hindi naman sa dediktahan kita, Trex, pero ang punto ko lang ay importanteng meeting yon at mas maiging ikaw ang pumunta. Napatango nga si Trex. Naintindihan ko, Mrs. I love you. I love you too. Ngumiti ng matamis si Maxine. Nang makaalis na nga si Trex papunta sa isang private island para sa meeting, ay nakaramdam nga ng hilo si Maxine. Kaya napagdesisyonan nga niyang sumakay nga sa kabayo at pumunta sa man-made falls na pagmamay-ari ni Trex. Mahina lang ang pagpapatakbo ni Maxine dahil ayaw niyang masaktan ang anak niya. Napangiti si Maxine sa angking kagandahan nga ng falls. Uupo na nga sana si Maxine sa malaking bato nang biglang may nagsalita sa kanyang likuran. Huwag kang umupo dyan, hindi bagay sa'yo. Trisha, mahinang saad nga ni Maxine nang mahagilap nga niya ang nagsalita. Anong ginagawa mo dito? Ngumiti nga ng nakakaloko si Trisha. Andito ako para tapusin ang maliligayang araw mo. Napaatras nga si Maxine dala ng takot at kaba. Hindi magandang biro ang ganyang bagay, Trisha. Ano ba talaga ang ginagawa mo dito? Walang emosyong napatawa nga si Trisha. Bakit ikaw lang bang may karapatan para pumasok dito sa teritoryo ng kuya ko? Hindi naman sa ganun. Pinutol nga ni Trisha ang sinasabi ni Maxine sa pamamagitan ng pagdali-daling paglapit at marahas na hinila ang buhok nito. Malakas na napahiyaw si Maxine sa ginawa ni Trisha. Nagsisimula na nga ring magpumiglas si Maxine. Mahigpit na hinawakan ni Trisha ang panga ni Maxine. Alam mo, nanggigigil talaga ako sa'yo. Kahit nung nasa Amerika pa lang ako eh. Sulpot ka kasi ng sulpot. Sinira mo ang plano kung matagal ko ng pinaghandaan. Marahas nang binitawan nga ni Trisha ang panga ni Maxine. Napawang ang labi ni Maxine dahil sa naramdaman nga niya.
Ang anak ko. Oo yan. Dahil sa anak mong yan nasira ang plano kong maging akin si Trex. Akin lang dapat siya. Tila huminto ang mundo ni Maxine sa kanyang narinig. Anong pinagsasasabi mo? Hindi kami totoong magkapatid. Malaswaman siguro para sa ibang tao pero yun ang totoo. Gusto ko siya, hindi bilang kapatid. Marahas na sinuklay nga ni Trish ang kanyang buhok. Siya lang ang lalaking alam kong hindi ako bibiguin. Simula nung mga bata kami, alam kong gusto ko siya. Ginawa ko ang lahat para mapansin niya ako. Nung sinabi niya ang ganda ko bilang isang balerina, nagpunta ako ng Amerika para gawin yung propesyon. Tapos bigla ka nalang sumulpot? Sa hindi malamang dahilan. Nakaramdam lang naman ng takot si Maxine para sa kanyang anak. Nang biglang, mabuti na lamang, sumulpot nga ang kanyang ama. Kaya ngayon, ito nga ang nagtanggol kay Maxine. Papa, I'm sorry Papa. Ngayon na lang ulit nagkita si Maxine at Don Marco. Nais ni Maxine na kahit ngayon ay makahingi nga siya ng kapatawaran sa kanyang ama. May pangungulila sa mga mata ni Don Marco at kalaunan ay ngumiti ito sa anak na parabang sinasabi na ililigtas niya ang kaisa-isang unikaihan niya. Hindi nagpatinag si Trisha kahit na marami nga ang nakatutok sa kanya na baril. Dahil nga kay Don Marco, nililigtas nga nito ang kanyang anak. Alam ko na kung kanino nagmana si Maxine. Sa ama niya rin pala na bida-bida. Tila may halong pangasar pa nga na sa ad ni Trisha. Ngumisi nga si Don Marco. Normal lang sa amin ang laging bida, iha. Dahil hindi nagustuhan ni Trisha ang naging pahayag ni Don Marco, kaagad nga nitong sinubukang tumakas pero hindi na nga niya nagawa. Mabilis nga na nakiiwas si Don Marco nang bigla nga nitong pinaputukan. Akmang magbibigay na nga siya ng signal sa kanyang mga tauhan, napaputukan nga si Trisha nang biglang may umalingaw-ngaw na tunog na sinundan nga ng pagkatumba ni Trisha. Kuya! Malakas nga na napasinghap si Trisha nang mahagilap nga niya si Trex pagkatapos yung iniwasan ng bala. Mabilis nga sa 4:00 tinakbo ni Trex ang pagitan nila Maxine at Sinalo ang kanyang mag-ina. Nang masalungan ni Trex si Maxine, ay hinalikan na nga niya ito sa noo at nagpasalamat sa Diyos. Nanlilisik nga ang mata nito habang nakatitig kay Trisha. Binalaan na kita, Trisha. Ang sabi ko, wag na wag mong gagalawin ng mga mag-ina ko. Kung hindi, magkakalimutan tayo. Trex, nagawa ko lang naman yun dahil mahal kita. Hindi naman tayo totoong magkapatid Pero bakit hindi mo makita na gusto kita? Ako na lang. Hindi nagdalawang isip na sinipa nga ni Trex ang kamay ni Trisha. Gumising ka sa katotohanan ng magkapatid tayo. Kahit na hindi totoong magkapatid, tinuring kitang kapatid lamang. Bago pa makapagsalita si Trisha ay may mga pulis na ngang lumapit sa kanya at pinusasan siya. Kagad na nagpumiglas nga si Trisha at humingi ng tulong kay Trex, ngunit nalikuran lamang siya ni Trex. Huwag niyong ipakulong ang anak ko, maawa kayo. Pangako ilalayo ko siya sa inyo. Saad na nga lamang na nagmamakaawa si Hana, ang ina ni Trisha, sa harapan nga ni Don Marco, Doña Feliz, Trex at mga magulang ni Trex. Paano kami makakasigurado na ilalayo mo nga ang anak mo? Seryosong tanong nga ni Don Marco. Alam kong may kakaibang ugali si Trisha simula bata pa. Diskobre ko lang yon nung mga panahong nakatira na kami sa pamamahay ni Texen. 8 taong gulang si Trisha noon at lagi kong nasasaksihan ng obsession niya kay Trex. Akala ko mawawala lamang yun dahil bata pa lamang siya hanggang sa nagawa na nga niya ito. Napaluhod na nga lamang ang ina nito. Ngayon lang ako nabigong pigilan ng anak ko at kontrolin siya. Makakasiguro kayong ilalayo ko sa inyo ang anak ko. Pangako, ilalabas ko siya ng Pilipinas. Asahan namin yan, Miss Bonifacio. Pero sa oras na tumapak ang anak mo sa lupa ng Pilipinas, aasahan kong nakahanda na ang paglalamayan ng anak mo. Puno ng galit nga na saad ni Doña Feliz. Tumangutango na nga lamang si Hana at dahan-dahang tumayo. Maraming salamat. Naintindihan ko ang gusto niyo. Pangako tutupad ako sa usapan. Halos sabay nga na bumuntong hininga si Vanessa at Texen nang lingunin nga sila ni Hana. Kahit sila ay nagulat nga sa krimen na ginawa ni Trisha, buong akala lang nila ay maldita lamang si Trisha. Ngunit may mas malala pala itong tinatago. Mag-ingat kayo. Tanging sambit nga ni Venice sa pagpapaalam nga ni Hana. Nang tuluyang nakaalis na nga si Hana ay nauwi na nga sa katahimikan ang paligid. Nasa hallway sila ngayon ng ospital sa labas ang kwarto ni Maxine. Anong plano mo ngayon sa anak ko, De Guzman?
Dahil kung wala, sasama sa amin pa uwi ang mag-ina mo. Mariing pahayag nga ni Don Marco. Palihim na napalunok nga si Trex, ngunit hindi siya nagpatinag sa malakas na presensya ni Don Marco. Hindi lubos maisip nga ni Trex na ang mga magulang nga ni Maxine ay isa pala sa ka-business partner niya. Aasahan yung magiging de Guzman po si Maxine bago pa man matapos ang buwang to. Buong tapang nga na pagtatapat ni Trex. Masayang napangiti si Doña Feliz at niyakap nga si Trex. Alagaan mong mabuti ang mag-ina mo, iho. Napakarami na nilang pinagdaanan. Bulong nga ni Doña Feliz sa binata kaya humiwalay nga sa yakap. Habang si Don Marco ay tumango at nanatiling seryoso ang ekspresyon. Siguraduhin mo lang na magiging maayos ang anak ko sa puder mo. De Guzman, pagbabanta pa nga ni Don Marco kaya napatukan nga ni Doña Feliz. Huwag kang ngang nagsalita ng ganyan. Saway pa nga ni Doña Feliz. Parehong natawa si Texen at Feliz. Balae! Bati nga ni Texen kay Don Marco. Napailing si Don Marco. Akalain mo nga namang naging balay pa kita, Texen. Swerte mo nga eh. Pagmamayabang ni Texen. Baka malas ka mo. Sumimangot nga si Don Marco kaya saka bumaling kay Trex. Talaga bang tatay mo to? Baka naman, nabaliktad ka lang ng manners dati. Hindi ko talaga tanggap na maging bala itong si Texen. Parehong napahalakhak nga si Venice at Doña Feliz. Aba, kapal ng mukha mo ah. Angal nga ni Texen. Huwag ka na nga Texen, yung utang mo sa aking 100 noong kolehiyo pa tayo, hindi mo pa rin nababayaran. Singhal nga ni Don Marco na ikinahalakak nga ni Texen. Akalain mo nga naman, edad lang atang tumatanda sa kanila pero ang utak, hindi. Di ba balae? Bumali nga si Doña Feliz kay Venice. Napatango nga si Venice habang bahagyang natatawa. Sinabi mo pa dinaig pa ang mga kabataan ngayon. Nakahinga ng maluwag nga si Trex habang pinagmamasta ng kanyang magulang at magulang ni Maxine. Laking pasasalamat nga niya na nagkakasundo nga ang dalawang panig. Ngayon ang kasal na nga lamang nila ni Maxine ang dapat niyang atupagin. Mabuhay ang bagong kasal! Sigaw nga ng mga bisita ni na Trex at Maxine nang makapasok nga sila sa reception hall. Pa-bridal style na kinarga nga ni Trex sa Maxine hanggang sa makaupo sila sa upuan na nasa stage. Marami-rami ang bisita nila dahil na rin sa business partners at mga iilan na kakilala. Napaka-ingrande ng kasal nilang dalawa. Ginto at pilak ang theme ng kasal nila at may mga kamera ang nakapalibot sa paligid dahil nais ni Trex na makita ng paulit-ulit ang kasal nila. Ayos ka lang ba, Mrs. De Guzman? Malambing na tanong nga ni Trex habang hinahaplos ang tiyan ni Maxine. Matamis na napangiti si Maxine. Ayos na ayos, Mr. De Guzman. Sobrang saya ko. Kahit si baby ay nararamdaman kung masayang masaya. Parang nasa ulap ako ngayon, mister ko. Kung alam mo lang parang dinaig ko ang nanalo sa loto sa sobrang saya, Mrs. I love you so much. Saad nga ni Trex at hinalikan nga sa labi ang asawa. Hindi alintana nga kay Trex kung nagsasalita ang host nila ngayon dahil nasa asawa niya lang ang kanyang atensyon. Si Maxine mismo ang kumalas sa halik. Mahal na mahal din kita, Trex. Sobra-sobra kitang mahal. Malaki ang pasasalamat ko sa iyo sa lahat ng ginawa mo, sa pagligtas sa pag-alaga mo sa akin at sa anak natin. Salamat dahil hindi mo kami pinabayaan. Naluluhang saad nga ni Maxine at hinaplos nga ang pisngi ni Trex. Hinawakan nga ni Trex ang kamay ni Maxine na nasa kanyang pisngi at saglit na napapikit. Hinding-hindi ko kayo pababayaan. Hanggang andito ako walang mangyayari sa inyo. Kahit anong mangyari, mananatili tayong buo at matatag, misis ko. Ngumiti nga si Maxine at hinalikan nga ang asawa. Aaminin nila naging malalim nga ang halik na yon dahil napansin na ng halos lahat ang kanilang paghahalikan. Wow naman, hayok na hayok maghaliman ng ating bride at groom ha. May halong pilyo nga na saad ng baklang host. Automatikong napahiwalay nga ang mga labi ni na Maxine at Trex. Ibinoon nga ni Maxine ang kanyang mukha sa leeg ni Trex na ikinahalakhak nga ng tawa ni Trex. Inabot nga ni Trex ang microphone na binigay ng isang staff. Tama nga naman, gustong-gusto ko ng masolo ang asawa ko eh. Nakatanggap nga ng batok si Trex kay Maxine. Solohin ko yang pagmumukha mo eh. Sigaw nga ni Don Marco sa di kalayuan na ikinatawa ng mga bisita. Inagaw nga ni Maxine ang mikropono kay Trex. Papa, baka tumaas ang blood pressure mo. Nag-aalalang pahayag nga ni Maxine, ngunit tinawanan ito ng halos lahat ng mga bisita, lalo na ang kanyang ina na si Doña Feliz. Anak, ipapaalala ko lang sa'yo, tatay mo pa rin ako. Akala ko ba magkakampi tayo?
Tila nagtatampong saad nga ni Don Marco. Sa asawa ko po muna ako ngayon. Baka umiyak to kapag hindi ko kinampihan. Napasimangot pa nga si Trex sa sinabi ni Maxine. Nag-thumbs up nga si Don Marco habang tumatawa, kaya mas lalong napasimangot ang katabi ni Maxine. I love you. Panlalambing nga na wika ni Maxine sa asawa. I love you too. Tila nawala nga ang tampo ni Trex sa tinalikan ng asawa sa labi. Nauwi nga sa hiyawan ang buong paligid at hindi maiwasan ng mag-asawa ang mapangiti dahil alam nilang sa araw na ito ang simula ng kanilang panghabang buhay na pagmamahalan at kasiyahan. Sino ba naman ang mag-aakala na ang inakala nga na katulong o katiwala ng lalaki ay ang naka one night stand niya pala dati. At ito nga ang unang babaeng nakabighani sa kaniyang puso. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Trex at Maxine. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Irma, Elizabeth, Pedro, Ning Rafanan, Augustus Rafanan, Julie, May, Josue, Irma Valerio, Carmelita Mendoza, Jen, Helen Murillo, Bon Geno, Ellen Fortuno, Erlinda Chong, Pio Barrera, Kidim Tess, Susan Historilio, Meli Torres, Liz Berito, at shoutout na rin po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay